inalis mo sila dyan, pinatay mo na. Tapos nilagay mo sa iba't ibang lugar. Kahit na may resettlement kang binigay sa kanila, pero watak-watak, wala rin. Masasubsume sila doon sa kanilang mararatnan na kultura, doon sa bibigay mong resettlement. Kaya napakahalaga talaga yung ano ng lupaing ninuno para sa mga mamamayang katutubo. At ito kasi yung pagkakaiba, ano, sa mga mamamayang katutubo, yung tinitignan yung lahat ng bagay as magkakaugnay. At yung pagtingin na ang lupaing ninuno ay hindi mo yan mana sa iyong ninuno, kundi hiram mo yan sa iyong anak at sa susunod pang henerasyon. So kaya dahil sa panahon mo ay nandyan yung nasa kamay mo yung pangangalaga, dapat ganun mo tinitignan, pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Dahil hindi yung sinasabi ng mga kapitalista, kung sa inyo yung lupa, asan ang inyong mga land titles? Diba? Kung sa inyo yung lupa, asan ang titulo ninyo? Walang nagmamay-ari ng lupa. Ang tribo lang ang nagmamay-ari ng lupa dahil ang tribo ay nagpapatuloy. Pero ang tao ay inaangkin ng lupa. The land will outlive you. Kaya hindi tamang sasabihin, aking ang lupang. Ganon yung concept kasi ng isang katutubo. Hindi lang kasi nananatili na sa Cordillera lang yung dispute. Kasi buong Pilipinas, sa dami ng mga indigenous peoples na naging biktima nung pangangamkam ng lupa dahil sa mga minasan, malaging, iba't ibang mga klase ng transnational na kumpanya. Mapapansin natin, dito mismo sa Maynila, may diba, may malaking bulto ng populasyon ng ilang halimbawa, ng Mangyan. Makikita na lang natin na mamahay na sito kahit walang mga trabaho maasahan. Ganun din yung kunyari sa Ilocos, Cordillera, mapapansin natin na may iba't ibang tribo na lumilipat ng ibang mga syudad at mga probinsya para lang maghanap ng resettlement. Dahil nga ang una, hindi naibibigay ng akma ng mga ng kumpanya at mismo ng gobyerno na dapat lahat talaga na sumagot dun sa epekto o implikasyon ng resettlement, hindi naibibigay. Kaya yung kadugtong din yung sinasabi ni Santos na dahil nga sa kahalagahan ng lupa na kinakamkam ng mga naghaharik ng mga kapitalis ng ito, transnational companies, nawawalan na yung dignidad ng mga katutubo natin na napipilitan na lang mamuhay kung saan man na wala na yung bilang pagkatao. Kaya yan, nakikita natin na mamalimos yung mga mangyan sa jeep, diba? Sa Maynila, ano yan, laganap yan. Ang daming mga Ilocano na sinasabi, mga squatter dito sa syudad yan. Kaya yun yung implication. Siguro sasagot din yung mga kapatid natin sa kung sa karanasan ng Cordillera ay mas lalong kumikiro. In the past, bagamat naranasan din natin yung hirap sa pagharap sa ganitong mga problema, ay mas lalo ngayon dahil ini-impose yung mga national laws at nandyan pa nga yung NCIP na nagiging katulungan ng mga korporasyon na ito para ipapasok sa komunidad. Kinakahon yung mga mamamayang katutubo sa legal na kalagayan. Laging kami yung nasa depensiba. Pwede kang kasuhan dahil nga sa iba't ini-impose yung mga batas. Sasabihin nila, you violated the Mining Act of 1995, mga ganyan. Kahit na maraming human rights violations. Yan ngayon yung mahirap. Hinaharap mo both yung the legal, nagbabarikada ka pa, kaya mas lalong kumihirap yung kalagayan. Kaya nga, yun yung isang aming tinutulak at sinusuportahan, lalo sa ating mga advocates, yung pagbasura
sa mga mapang-api na batas, no? Tulad ng Mining Act of 1995, itong IPERA Law, NIPAS Law, at siyempre yung pag-review ito sa usapin ng GEPRA. Kaya yun kung sa amin. Siguro sa kapatid sa mga mangyan, yung sinasabi nila, ano daw yung pagkakaiba yung nasa bundok kayo at sa panahon ngayon na andyan yung sa aking pati sa aking nalalaman sa talagang ngayon na sa nakita ko, sabihin, pinapatupad yung tamang pamamaraan doon sa pagmumukan nila sa mga katubong mangyan at sa dahil namin yung proof na magpupun sa ating pamalaan. Kaya ngayon, kinukuhan sa kanila, pinapanawagan yung ganito sana yung mangyari na hindi po hanggang kailan natin panawagan sa kanila na titingin nila na ating panawagan ng ganito yung sana maging tama sa ating pamahalaan. Sila aking maawakan sa inyo. okay lang. Meron pa. Meron po bang umiiral na sariling sistema ng pamamahala ng mga kanya-kanya ay tribo para sa kanilang sarili? Meron. Kaya kung doon nga sa Cordi ay nandiyan yung takay, yung ator. Yan yung tinatawag natin na part ng indigenous socio-political system. At dito rin pumapasok yung lahat ng resource management, yung culture. Meron yung ganyan na sariling pamamahala. Na yan yung gusto natin na kilalanin ng gobyerno sa atin, kaya nga tinatawag natin na for self-determination. And one example, one form of self-determination ay sa pangkabuuan o sa Cordillera ay gusto natin na magkaroon ng genuine regional autonomy ang ating region. At dyan na ma-practice yung iba't ibang sistema ng paggugobyerno ng bawat tribo. So as of now po, hindi po kayo nila-recognize na pamamahala na tayo? Sa kalagayan ngayon. Kaya tuloy pa rin yung sa Cordillera ay tuloy pa rin yung kanyang kampanya at panawagan sa pagkilala sa kanyang self-determination at ito nga yung pagbibigay ng tunay na regional autonomy. Dagdag ko lang din. Dahil nga dun sa namamayani ng politiko, yung dagdag lang, siguro din sa tanong kasi niya, kung may namamayani pa bang indigenous socio-political structure. Dahil nga dun sa epekto nung sa lipunan natin sa Pilipinas ngayon na ang political structure natin ay burokrasya na, yung national. Kung papasok yung mining company, dapat magkaroon tayo ng memorandum of agreement and then bibigay yung royalty. Yan yung compromise. Ano? Pero ang problema nga, yung sinasabi ko, saan mo dadalhin yung mamamayan? Kasi yung sabihin ng lupang ninuno hindi may mga areas na kung papayag man, dapat ganun. Ang problema ay hindi natutupad. Dahil dyan magaling mining companies to make compromise. Kung minsan pa, nakikialam itong NCIP. May mga kaso na gusto nila na sa trust fund ng account nila napupunta para sila yung mag-didikta saan napupunta yung royalty na yan. Kaya may corruption na yan. Parang nawawalan na rin yung esensya na yan ay para sa mga katutubo sa gusto nila. Kung minsan naman, pagdating sa negosasyon doon sa royalty, mga katutubo lang yan, di ba? Na hindi masyado sa technical and legal terms. Samantalang ang karap nila ay mga abogado, mga expert. Dahil pinakita lang yung features, doon pala sa laman ng MOA, may mga sinasabi na kahit na itong royalty ay pwedeng gamitin sa rehabilitation ng mga damage, which is wrong. Yan. Kaya
may ganyan na kahit na sa usapin ng ganun na kompromiso ay nati-technical pa rin yung mga mamamayan. Ay, hindi naman nawawala yan kasi nandyan sa mga batas. Kaso nga, hindi yata ito yung mas matimbang. Mas matimbang dito ay kung gusto pa o ayaw ng mga mamamayan. Actually nga, kung minsan ang ginagawa pa, nababiolate yung usapin ng free prior informed consent. Kasi sa batas, bawal ang isang mining company na mag-hire ng liaison officer o magbigay ng anumang proyekto sa panahon ng konsultasyon. Pero ang ginagawa ng mga mining company, nag-hire kagad ng liaison officer within the community para mahati yung community. Hindi nila hinihintay na matapos muna yung konsultasyon at ibinigay ng mga mamamayan yung kanilang FPIC at i-issue yan ng NCIP as a precondition and then bago ibigay ng NGB yung permit. Dapat ganun yung process. Ngayon, saka ka mag-hire. Pero ang ginagawa ng company, nagbibigay kaagad yan ng proyekto. At dyan, mahahati na yung mamamayan. Diyan magaling yung mining company. Kikita nila yung mga marami. Nasa teritoryo yan ng mga mamamayang katutubo na dapat magamit yan ng lahat ng mamamayan na Pilipino. At dapat sinisiguro yan na ma-develop niya ang iba't ibang industriya. Kasi it will take another billions of years bago magkaroon ng ganyan na mineral. Kaya papayag tayo siguro kung ma-reorient yung ating Philippine mining industry. And then, sa anong scale ang pinapayagan? May mga small scale mining na practice yung mga indigenous people. But, sinisigurado na itong practice ng small scale mining ay nakapaloob doon sa sinasabi natin na traditional small scale mining. Hindi yung rush, gold rush. Hindi yung minahang bayan. Hindi yung medium small scale. But a traditional small scale mining which is a practice ng mga iba natin ay naging response ng mga katutubong Pilipino sa panahon na hinaharap sila ng iba't ibang mga crisis, iba't ibang mga suliranin. Yung pinaka-powerful na response nila, syempre yung pag-organisa, di ba? Bumuo ng mga pangmasang organisasyon, mga people's organizations upang kolektibo at organisadong labanan yung sistema na patuloy na nanunugil sa kanila. So tayo bilang mga estudyante, yun din yung pinakamalakas na forma ng paglaban natin. Diba? Aside from that, diba, kinaharap din sila ng iba't ibang mga issues, diba, na pwede na tayo rin mismo ay nakakaranas, yung mga neoliberal na polisiya. Ito yung mga polisiya na inuuna or pinaprioritize, diba, yung mga interest ng mga malalaking kumpanya sa ngalan ng tubo, sa ngalan ng kita, at kino-compromise yung mga karapatan ng mamamayan sa lupa, sa buhay, sa sahod at sa trabaho. So tayo rin bilang mga estudyante na nakakaranas din tayo ng mga neoliberal policies. Kung sa UP yan, sa forma yan ng socialized tuition system, yung isang tuition mechanism na nag-aim na ipigain yung maximum profit na mapipigay niya mula sa estudyante. Ito sa labas pa yan at sa buong education sector, nandiyan yung patuloy na pagtaas ng tuition fees, di ba? Yung pagderegulate ng tuition fees, di ba? Hanggang sa hindi na siya maging accessible sa kalakhan ng Filipino youth. So nandyan yung mga iba't ibang forma ng other school fees, yung mga bayarin na basta mga tuition fees na dubious or kaduda-duda, redundant or paulit-ulit at exorbitant or napakamahal, di ba? Na regardless kung magkano yung kaya mong bayaran, for example sa UP, kailangan mo pa rin siyang bayaran sa forma ng mga lab fees, diba, athletic fees, iba't ibang mga fees. Ayan. So dito sa mga iba't ibang mga campuses natin, nandyan nakakapagtayo tayo ng iba't ibang mga pangmasang organisasyon. At ako pala si Kiko, hi. Mula ako sa Anak Bayan, UP Diliman. At sa Kalayaan College din, nakakapagtayo tayo ng iba't ibang mga mass organizations. Nandyan yung Center for Nationalist Studies,
nandyan yung anak bayan. So yan, kung gusto natin makiugnay at kung gusto natin mapagpatuloy pa yung kampanya para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino, para kung gusto pa natin lalong makiisa yung mga katutubo kasama iba't ibang mga sektor tulad ng mga manggagawa, mga magsasaka, mga moro, mga iba't iba pang mga katutubo, mga kababaihan, at pati yung kapwa nating mga estudyante, kabataan. Mahalaga na sumanib tayo sa ganitong klaseng mga organisasyon. So yung Anak Bayan, isa siyang komprehensibo at pambansa demokratikong pangmasang organisasyon ng kabataan. Komprehensibo dahil hindi lang siya nag-organize sa loob ng schools, di ba? Bilang tayong mga kabataan, sektor tayo, nagkakat tayo across classes. Sabihin, merong kabataan na matatagpuan sa loob ng pabrika, merong kabataan na matatagpuan sa kanayunan, nagsasaka, merong kabataan sa mga urban poor communities, diba, yung mga out of school youth. At syempre, dito sa pamantasan, malaki yung konsentrasyon ng kabataan. So yun yung nakikita niyo ang pangailangan para mag-organisa tayo. At naniniwala rin yung Anak Bayan na sa pagsanib lamang natin ilang sektor sa batayang masa ng mga manggagawa at magsasaka, doon natin ma-achieve yung mga hinaing ng mamamayan. So, ang primaryo niyang sinusulong ay yung pambansang demokrasya. Naniniwala kasi yung Anak Bayan na yung lipunan natin sa kasalukuyan ay malakolonyal at malapidal. At nagmamanifest siya dito sa mga karanasan at mga suliranin na kinakaharap ng mga katutubong Pilipino. Malakolonyal, una, kasi patuloy yung panghihimasok ng mga dayuhang korporasyon tulad ng mga mining corporations, plantations, sa pangunguna ng US government na ginagamit yung lupain natin, yung mga resources natin bilang source ng raw materials na nagpapayaman, hindi sa bansa natin, pero siyempre sa bansa ng iba tulad ng US. At malapidal dahil primaryang ginagamit yung lupain natin, yung agricultural na sektor natin upang pag-uugutan ng mga raw materials. So yung mga lupain natin, pansinin natin, hindi tayo nakikinabang, di ba? Sa mga lupain natin. Lalong-lalo, syempre, yung mga magsasaka at katutubong Pilipino, hindi sila nakikinabang sa lupain na sinasakahan nila. And syempre, may mga cases pa na nawawalan sila or inaagawan sila ng lupa na sakahan. So, naniniwala yung Anak Bayan na pambansang demokrasya yung lulutas dun sa malakolonyal at malapidal na aspeto. Pambansa upang pahinain yung semi-colonial na aspect natin at isulong yung pambansang industrialisasyon, isang industry na nakakatindig sa kanyang sarili upang hindi na tayo aasa sa mga dayuhan at makapagtayo or makapagpalago ng pambansang kultura at pambansa siyentipiko or yung isang kultura na nakaugat na konkretong kondisyon ng mamamayan at makamasa or yung isang kultura na nagsisilbi hindi sa iilan pero sa malawak na hanay ng mamamayan. At pangalawa, yung demokratikong aspeto naman ng pambansang demokrasya, ating lulutas dun sa matinding kawalan ng lupa na nararanasan ng mga magsasaka at katutubong Pilipino. Demokratiko siya dahil bilang agrikultural na bansa tayo at kalakhan ng mga mamamayan natin, halos 75% ay nabibilang sa uring magsasaka. So kapag libre at malawakan natin na pamahagi yung lupa at nabasag yung feudalismo or yung land monopoly, ito yung pribado at malawakang pagmamayari ng lupain. Yun yung magiging basehan natin para sa pagunlad ng bansa natin sa usapin ng ekonomiya, so pambansang legislasyon. Yun. Sa larangan ng politika naman, gusto niyang itayo yung isang gobyerno na sumasalamin dun sa patunay na paglilingkod sa sambayanan. So isang demokratikong gobyernong bayan na nakikinig sa hinaing ng malawak na hanay ng mamamayan, very well represented na iba't ibang mga oppressed classes and sectors tulad ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, at syempre mga pambansang minorya. At ayun din, sa larangan ng kultura, basagin or wakasan yung pananamantala sa batayan ng uri, kasarian, relihiyon, at pampulitikang paninindigan at economic status. So yun yung sinusulong na Anak Bayan. So ini-invite ko kayo bilang mga estudyante na sumali sa mga organizations tulad ng Anak Bayan. wala siyang process or ang hinihingi lang dito yung pampulitikang paninindigan natin. As long as naniniwala tayo na dapat ipaglaban yung lupa, sahod, trabaho, edukasyon at karapatan at naninindigan tayo na kikilos at tutulong sa kahit anong paraan na kaya natin, pwede tayong sumali. So makipag-ugnayan lang tayo sa iba't ibang mga miyembro ng Anak Bayan. Si Ma'am Ram, siguro may mga alam na members ng Anak Bayan sa Kalayaan College. So yun, ayun, may mga katanungan pa po ba?